Magandang umaga po sa inyo lahat. And it's a new year. Happy New Year, everyone. Batiin mo muna ang katabi mo, baka hindi natin sila nakasama last Sunday. So, siguro first time nyo makasama for 2025, ang inyong mga katabi. Happy New Year! Alright. Ngayon po ay January 12, last month of the year. January 12 because it's December if 12. So, year 2025, as we heard from last preaching ni Pastor Ayan, year 2025 is a year of manifold grace of God. Amen po ba? Sabi nga ni Pastor Ayan last Sunday, behold the voice of God in manifold grace, and you will be a blessing to all families and nations. It is a year of the Holy Spirit. Amen? Repentance, obedience, prayer, intercession, breakthrough, fulfillment, amen, manifestation, visitation. Lahat tayo bibisitahin ng Panginoon, amen? Multiplication and outstanding success in all areas of your life. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. So 5785, 2025 is a year of manifold grace of God. Amen. Ima-manifest dapat natin every day sa buhay natin. Kasi nagmumula dapat sa atin ang pagtanggap. Available yung mga yan. Year in, year out, available ang gusto ng Panginoong mangyari sa atin. It's only you. Ikaw lang po ang magmamanifest niyan sa buhay mo. Amen? How do you accept that promises? Ikaw lang po ang makakatanggap niyan. Hindi ko pwedeng tanggapin ang para sa inyo. Ang kaya ko lang tanggapin ay para sa akin. Amen? Kaya everyday, i-manifest natin yan. Di ba usong-uso ngayon sa FB, manifest, manifest. Di pala money ang sinasabi nila. Diba? Pero tayo, i-manifest natin kung ano ang gustong mangyari ng Panginoon ngayong taong ito sa ating buhay. Amen? So, tayo ay dadako sa ating bagong topic. Nasaan yung aking... Ayaw? Ayan na. So, at the start of the year, ano ba yung usual na ginagawa natin? Ayaw po eh. Ayan. At the start of the year, ano ang ginagawa usually natin? Di ba, nag-review tayo, nag-recap, ang daming recap na lumabas sa Facebook, mga kaganapan, mga success, mga adventure ng 2024. At hindi po yun hindi maganda. Maganda po yun na inaalala natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Yung mga bagay na na-accomplish mo, sobrang mong pinagpapasalamat sa Panginoon, di po ba? And also, aside from reviewing all those things na nangyari sa buhay natin, na-accomplish natin, nagawa natin, naging successful tayo doon, may mga bagay din tayong ginagawa na nire-review sa ating buhay, yung mga bagay na hindi natin nagawa. Amen? Mga bagay na nakaligtaan natin. Amen po ba? Last Friday, we had a business to year-end starter Thanksgiving. And ako'y naatasang mag-facilitate ng program. I give them 3 questions. 1, what are the things I do that made me successful? So sagutan sila. And what are the things I do that, what are the greatest single accomplishment that give impact to myself and to others? Naisip niyo po ba yun? Mayroon ba kayong isang single accomplishment na nagkaroon ng impact sa iyo at sa buhay ng ibang tao? Amen? And what are the things that I do not do na sa tingin ko ito ang dahilan bakit ako nag-fail? Amen? Bakit hindi ko nagawa? Ano yung mga bagay na hindi ko nagawa? Kasi pag-assess, hindi lang po yung mga bagay na
na nagawa natin o yung hindi mga bagay na naging successful tayo. I-assess din natin yung mga bagay na nakaligtaan natin gawin. Parang self-assessment. Kasi if we assess ourselves, itatanong natin sa sarili natin, marami naman akong nagawang successful, di po ba? Pero anong kulang sa akin? Lagi may missing. Amen? Alam mo mga kapatid, bakit tayo nagkukulang? Bakit meron tayong mga bagay na namimiss? Bakit may mga bagay tayong at the start of the year, sinusulat na natin kung anong gusto natin mangyari for this year, pero bakit natin nawawaglit sa atin? Di ba? Ano yung kulang? Ano yung na-miss mo? Di ba? Alam mo mga kapatid, ang kulang siguro, hindi mo tinitingnan kung anong vision mo. Amen? Yan. Hindi mo tinitingnan, kapatid, kung anong mission mo sa buhay. Ano yung goal na gusto mo mangyari? Amen? Marami man tayong ginawa, pero meron tayong dapat tinitingnan at minsan, namimiss natin yung best part na dapat mangyayari sa atin. Diba? At the start, maayos. Pero bakit habang pumupunta tayo sa kalagitnaan, nagiging magulo ang buhay natin? Because, alam mo mga kapatid, nawawala tayo sa ating vision and mission. So, it's about time to revisit our own vision and mission as a church. Diba? Pero, before we revisit our vision, mission, let us take some explanation. Why do a church or an organization need vision and mission? Hindi lang po ito, ang vision, mission ay hindi lang po sa church. Sa mga company na ating pinagtatrabahuhan, bakit parang every 5 years nire-review ang vision, nire-review ang mission? Kasi gusto nilang maging appropriate sa bawat taon na kanilang patutunguhan kung anong gusto nilang mangyari sa kanilang kumpanya. Dapat tayo din. Kailan ba ginawa yung ating vision mission? Alam ba natin kung ano ang nakasaad sa ating vision mission? Bawat isa ba sa atin kayang i-recite kung ano ang vision mission? Palagay ko hindi. Kahit pa every start of our Sunday service, pinapakita sa video kung ano yung ating vision mission, binabasa po kaya natin? Parang lalabas lang. Pero hindi natin nakikita kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga bagay na to. Sabi sa Proverbs 29:18, when there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Diyan po yan sa King James Version. How about sa TPT? Where there is no clear prophetic vision, people quickly wander astray. But when you follow the revelation of the word, heaven's bliss fills your soul. Amen? How about the Amplified? When there is no vision, ibig sabihin, no revelation of God in His Word, the people are unrestrained. But happy and blessed is he who keeps the law of God. Amen? So maliwanag mga kapatid, pag walang vision o mission ang isang iglesia o isang organization, people will perish. Amen? Kasi bakit? Hindi alam ang patutunguhan. Sabog, kanya-kanya. Diba? Pero kung ang isang iglesia ay may nakikitang patutunguhan, mayroong tinitingnan hanggang dulo, maaring may nawawala man, pero nag-a-align sila dahil iisang kanilang patutunguhan. Amen? Kaya napaka-importante po ng vision sa ating iglesia. May kinuha akong verse sa Bible kung saan dito makikita natin ang halaga ng may vision. At si Jesus ang ating example dito. So let's read Luke 4:38 hanggang 44. Para naman po hindi kayo antukin.
Medyo malamig pa rin ngayon, masarap pa rin matulog. Pero unti-unti umiinit na po ba? Di po ba? Kagaya ngayon, ang init. Okay, let's read Luke 4:38-44. After leaving the synagogue, Jesus entered Simon's house. Now Simon's house mother-in-law was suffering from a high fever, and they asked him about her. Then he stood over her and rebuked the fever, and it left her. Immediately she got up and began to serve them. As the sun was setting, all those who had any who were sick with various kinds of diseases brought them to him, and he laid his hand on each of them and cured them. Demons also came out of many, shouting, "You are the Son of God." But he rebuked them and would not allow them to speak because they knew that he was the Messiah. At daybreak, he departed and went to a deserted place, and the crowds were looking for him. And when they reached him, they wanted to prevent him from leaving them. But he said, "I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other cities also, for I was sent for this purpose." So he continued proclaiming the message in the synagogues of Judea. So let us pray po muna. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, O God, for your word today as we study, Panginoon, sa iyong mga salita na nais mong iparating sa amin. Kung ano ang importansya ng mga salita yang sa buhay namin. Magkaroon, Panginoon, ng buhay katuparan sa bawat isa sa amin at sa aming iglesia. Pinupuri kita, Panginoon, sa pagsama mo, O God. Anoint my lips, my heart, my mind, so that, Lord, ang mensahe mo lang, Panginoon, may pahayag ngayong mga ganito. Pinupuri kita, pinapasalamatan ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, sa binasa nating verse, we will look at it in 3 different meditation. Sabi niya, meditation 1, the vision comes in solitude. Amen. Ako naniniwala noong si Pastora ay nag-review ng ating vision. Talagang meron siyang inilaan na oras para mapakinggan kung ano ang gusto ng Panginoon sa ating iglesia. Hindi po yan maririnig sa gitna ng karamihan. Even si Jesus, para marinig niya ang Diyos Ama, pumunta sa ilang na lugar, sa solitude place, so that He will hear the instruction from the Father. Amen? And do you know the feeling of the pressure of so many good things that you could be doing? Alam niyo yung pressure ng marami kang ginagawa. Di po ba? You feel that you ought to be doing. People want you to be doing. Mga ina-expect sa yung gawin, lalo na nung Kapaskuhan, nung month of pumasok, ang November, December, talagang inuobliga ka ng organization mo, ng mga boss mo, o ng mga kasamaan mo, ng mga kasambahay mo, kasama sa bahay, ang iyong pamilya. Inuobliga ka sa bawat araw kung anong dapat mong gawin. And then, it's very hard to decide which things to do and which things to say no. Ang hirap magsabi ng, hindi ako pwede, hindi ko kayang gawin yan, di po ba? We all know that feeling. Do you ever had the feeling that all your time is going into good, legitimate things, but there isn't time left for the most important things? Alam naman natin, lahat ng ginagawa natin ay mabuti para sa magandang bagay. Pero alam niyo po ba, dahil sa kagagawa natin ng mga ganong bagay, nakakalimutan natin yung most important things. We'll be looking at passage, so sinabi nga natin, binasa natin kanina sa Luke, na it seems to be face exactly the same thing yung ginawa ni Jesus. Di po ba? Sabi nga, ang good is the greatest enemy of the best. Kahit nakukontento tayo sa paggawa ng good lang. Amen? Okay na to, kasi maganda naman yung nangyayari. Pero nami-miss natin yung gawin natin yung best na gusto ng Panginoon para sa atin. Amen? To live for the best takes a clear vision of where you are going. Amen?
what you are here on this earth to accomplish. Dahil sa kagawa natin ng mga bagay dito sa ating iglesia, mga programa na sa tingin naman natin ay maganda, nami-miss natin yung best part na gusto ng Panginoon na gawin ng ating iglesia. Nagiging used na kasi tayo eh. Amen? Naalala nyo ba nung ating anniversary, punong-puno ang gawain natin doon sa Marikina. And then, sabi ng worship team, ang ganda nung nangyari sa ating anniversary, ulitin natin kaya every last Sunday of the quarter so that marami tayong kaluluwang madala sa Panginoon. Pero ano nangyari? Second Super Sunday, konti. Third Super Sunday, halos wala na. Last Super Sunday, tayo-tayo na lang. Nami-miss natin kung ano yung goal na yun. Amen po ba? Sa umpisa, kaya natin gawin, pero dahil mabuti, maganda, pero nami-miss natin yung best part. Amen? Parang ang galing lang natin mag-umpisa. Si Jesus, alam niya kung ano yung best part. Amen? Hindi po ako sa sermon, hindi po ba? Sinishare ko lang po kung ano yung nangyayari sa ating iglesia. And huwag niyo sabihin mali po ako dahil totoong nangyayari yan. Amen? To live for the best things takes a clear vision of where you are going, what you are here on this earth to accomplish. Sabi nga, ang buhay ay puno ng masasayang bagay. Maraming ginagawa. Pero there's a goal way down there in front of you na nais gustong puntahan ng Panginoon para sa atin. Amen? The best things take, number 1, commitment. Consistency and perseverance to accomplish this vision. Amen? And those good things are so tempting. Dahil hindi naman masama eh. Di po ba? But you can just pick one here and there and go and feel you are doing good. Pero you miss the best things na gusto mangyari ng Panginoon sa atin. Nakita natin si Jesus, sabi doon sa ating binasa, di ba? In-invite siya nung pinagaling niya yung mother-in-law ni Peter, gumaling at dumating ang maraming tao at siya ay patuloy na nagpagaling sa mga tao. Pero kinabukasan, alam niya mabuting ginagawa kasi para sa mga tao. Pero kinabukasan, umalis siya. Dahil ayaw niyang mamiss yung bagay na gusto ng Ama na mangyari sa kanya. Amen? Kaya sabi, the vision comes in solitude. Maglalaan ka ng oras para mapakinggan mo ang Diyos sa buhay natin. Huwag tayo masyadong occupied sa mga programa, sa mga activities. Amen? Kagaya ni Jesus. Hindi masama yung ginagawa ni Jesus. Nagpapagaling siya ng mga tao. Kinocontain na nga siya ng mga tao para hindi siya umalis, para hindi siya mawala kasi marami pang nakapila na pwede niyang pagalingin. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, umalis siya sa karamihan at nagpunta sa solitude para marinig ang boses ng Ama. Amen? Meditation 2. The vision goes beyond local concerns. Maaring si Jesus ay kinocontain ng mga tao. Dahil ayaw na siyang paalisin doon, di po ba? Pero hindi lang po ang panawagan ni Jesus ay sa lugar na yon. Amen? Sabi nga, as the story in the passage continues, the sun comes up over the village of Capernaum. Jesus hosts yung lugar ni Peter na nawala siya. Di po ba? Pero I start to come to the door asking to see Jesus, but no one's where He is. Because ang gusto ng ating Panginoon, hindi lang itong mga taong to ang marating niya. Kaya siya umalis para pakinggan kung anong gustong ipagawa sa kanya ng Panginoon. At hindi lang kasi ang concern ng Diyos Ama, itong mga taong ito. Para tayo. Ang concern natin, mga kapatid, hindi lang taga-Rema.
Amen? Hindi tayo-tayo lang. Amen? Ang concern ng ating Diyos ay marating natin ang tao sa lahat ng lugar. Amen? Na hindi, ay sapat na. May Bible study ako every week. 4 kami. Ito na, ginagawa ko talaga yung aking religiously, pastor, ginagawa ko naman tungkulin ko eh. Ang aking obligasyon sa Panginoon. Pero kayo-kayo lang. Hindi po yan ang nais ng Panginoon. The vision goes beyond local concern. Hindi lang sa atin. Amen? Kaya mamaya makikita natin yung ating vision. And also, meditation 3 na makukuha sa passage na binasa natin, the vision is first of all, the proclamation of the kingdom of God. Amen? Nabasa niyo yung huli, yung sinabi ni Jesus. It is the thing that was the best. That is His number 1 purpose nung oras na yon. Amen? Marami tayong ginagawa, programa. Pero, hindi po naman masama na habang tayo ay may ginagawa, pinoproclaim natin si Jesus. Diba? Hindi nagpakain lang tayo, tapos anong nangyari? Nagbigay tayo ng ayuda. Nagbigay tayo ng Christmas package o Noche Buena package. Ano ang binigay natin? Material thing. Pero hindi natin binigay si Jesus. The best thing is to give Jesus in their lives. At yun ang namimiss natin, mga kapatid. Hindi masamang tulungan sila. Hindi masamang magpagaling. Kagaya nga ng ginagawa ni Jesus. Pero nakakaligtaan natin that the best gift na pwedeng ma-receive ng isang tao ay ang buhay ni Kristo. Amen? To proclaim the kingdom of God. Malapit na, mga kapatid, ang pagdating ng ating Panginoon. Di na tayo dapat nagpapatumpik-tumpik sa pag-share ng Word of God. Amen? Sabi nga ni Pastor, baka ngayong taong to dumating ang ating Panginoon. Kumusta ang iyong mga kaibigan? Kumusta ang iyong mga kamag-anak? Na-share mo na ba si Jesus? Amen? That's why we want to revisit our own vision and mission. Amen? So that each of us will know ano bang nakalagay sa vision, mission? Nakalagay doon sa pag-akyat mo, mababasa mo eh. Pero binabasa mo ba, kapatid? Ano yung vision? Ano yung mission? Ano yung ating belief? Ano yung ating calling? Alam niyo ba kung anong calling natin? Ano yung ating values? Amen. Alam ko, tinuturo ito sa new members class. Pero after new members class na nag-attend ka, natatandaan mo pa ba? Meron ba makakapag-recite dito kung ano ang ating vision? Palagay ko, wala. Amen? Kasi hindi natin inuukit sa puso natin. Amen po ba? Ngayong araw na to, Gabi tuloy, ngayong araw na to, iuukit natin ang vision, mission na yan. Kaya ang ating mensahe ngayong linggo ito ay i-revisit natin ang ating vision, mission. Amen? So, dito lang ang nag-i-amen. Sila lang ang gusto mag-ukit ng vision, mission. Thank you, Rachel. Talagang ikaw ay wala ng heart enlargement dahil iuukit mo na ang vision ng Panginoon. Amen? Tayo po ba'y handang isa puso ang vision, mission ng ating iglesia? Amen. Yan. So, ano ba ang ating vision, mission, calling, beliefs, and values? Revisit lang po yan dahil nagawa na yan. Amen? Hindi po tayo mag-iimbento ng bago. I-revisit lang natin dahil baka nakakaligtaan na natin. Amen? So, our vision. Sige po, basahin natin.
to make Jesus known through gospel saturation in Marikina and in neighboring communities so that every person and every place has a daily encounter with Jesus in word and in deed. Amen? Kagaya ni Jesus no sa passage na binasa natin. Sabi niya sa Luke 4:43, but he said to them, I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other cities also, for I was sent for this purpose. His first vision is to proclaim the kingdom of God. Ito ang vision ni Jesus. Kagaya ng vision natin. Amen? Parang gumaya, hindi naman gumaya si Jesus. Tayo ang gumaya kay Jesus. Amen po ba? Diba? Saturation. Kaya nga nung ito ay ginawa ni Pastora, nag-umpisa yung ating mga MC communities. Amen? Mga missional communities. Di po ba? Ano na ang meron tayo ngayon? Meron na tayong churches. Meron tayo ilan sa Isabela. Siyempre, yun yung bayan ng ating pastora at pastor. Nagkaroon tayo ng iglesia sa Isabela, hindi lang isa. Amen? Nagkaroon tayo sa Rial na binibisita pa rin ni Pastor Jean. Tama ba, Pastor Jean? And nagkaroon tayo sa Pagray, sa pinapangunahan ni Pastora Lani. And yung huli natin, nagkaroon tayo sa San Mateo, wherein si Pastor Noli ang naglilid po doon. Alam niyo kung bakit? Hindi na po para hindi na maging dahilan ng mga tao, ay hindi ako maka-attend sa church kasi ang layo. Inilalapit po ng ating iglesia ang mga churches na so that every person in that place will have a daily encounter with Jesus in word and in deed. Amen? Wala nang magiging dahilan ang ating mga kapatiran para ma-miss ang pagdalo ng panambahan. Dahil inilalapit ng ating iglesia ang simbahan para sa kanila. Sabihin man natin ang simbahan. Sa natural isip natin, ang simbahan ay building. Pero alam niyo po ba, ang simbahan ay tayong mga tao. Amen? Kung saan naandun ka, naandun ang simbahan. Amen? Kung saan nagka-gather ang kanyang mga anak at pinag-uusapan si Jesus, naandun ang simbahan because naandun si Kristo. Amen? Kaya nga ang ganda ng ating vision. Diba? Para masaturate natin ang lahat ng lugar dito sa Marikina. Hindi lang po sa Marikina, sabi, neighboring communities. Kaya meron tayong MC Manila. Amen? Meron tayong taga-Pasig. Meron tayong taga-Makati. Meron tayong taga-Quezon City. Meron tayong taga-Ortigas. Meron tayong taga-Cavite. Meron nga tayong taga-Iloilo na kasama namin every week. Amen? Alam niyo yung ating kapatid na si Sister Cynthia, siya po ay nagpipreach na doon sa church doon sa Iloilo. And you know what? Ayaw niyang i-miss yung every Sunday gathering meeting namin, kahit via Zoom lang siya. Because alam niyo po ba kung ano yung nami-miss niya sa atin? Yung mag-share ng word, kung paano tayo mag-share ng word. Lahat ng lesson kinukuha niya at iyon ang itinuturo niya doon sa iglesia nila. Di ba nakakatuwa? Nakakatuwang ganon natin pinalaki yung mga naging part ng ating iglesia. At hindi lang tayo dapat makaranas noon. Lahat dapat na makakilala kay Jesus dito sa ating iglesia. Maranasan kung ano ang ating panawagan. Amen? Amen. So, ito ay role natin. Hindi lang po yan role ni Jesus. Nung time niya, siya nagpo-proclaim dahil hindi pa siya nakakakuha ng kanyang mga disipulo. Pero ngayon mga kapatid, role ng bawat isa sa atin
ang ipakilala si Kristo para masaturate natin ang lahat ng lugar dito sa Marikina. Karamihan taga dito, taga Marikina, di po ba? Kung lahat, bawat isa sa atin ay isa-saturate, ipapakilala si Jesus. Alam nyo, walang magiging vacant na seat dahil mapupuno ng tao ang upuan na yan. Hindi lang dito sa main church, hindi lang din po sa San Mateo, hindi lang sa Bagray, sa lahat ng churches na in-establish natin para mas doon sila lumago. Amen? Kung gagawin lang po natin ang ating role. Amen? And after doing this vision, anong next? Our mission. Sabi muna nito, sinabi ko na kanina, for he said to them, I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other cities also, for I was sent for this purpose. Palagi ko nung si Pastora ay nag-design ng ating vision, binasa niya din yung look na yan. Di po ba, Pastora? Amen? So next, our mission. Sabay-sabay po nating basahin. To be disciples of Jesus and make and multiply disciples who are disciples makers and church planters. Amen? Kagaya ng nakasaad sa Great Commission in Matthew 28:19-20, sabi niya, therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of age. Amen? Kaya mga kapatid, hindi natatapos ang ating panawagan. Yung ipakilala si Kristo, hindi po doon natatapos. Alangan namang pagpakilala ay, Pastora, tapos na yung role ko, ang dami ko na na-invite. Nakapagpatanggap na po ako ng mga tao doon sa isang gawain na ginawa ko. After that, hahayaan na lang ba natin sila? Di po ba? Yung mga taong nadala natin kay Jesus, may role tayong i-disciple sila. Amen? I-multiply natin sila na maging kagaya natin ng mga disciple makers. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, disciple maker ka. Hindi lang ako, tayong lahat, mga kapatid. Yung ating dinadalang kaluluwa dito sa ating iglesia, tayo po ang magdi-disciple sa bawat isa sa kanila. Amen? Hindi po natatapos ang gawain na yun na pagka nakapagpatanggap ka sa mga tao na nakakilala kay Jesus, tapos na ang gawain mo, i-disciple po natin. So that mag-multiply, maging kagaya mo, tapos yung nakakilala na ginawa mong disciple, mag-disciple din siya hanggang sa mag-multiply. Dahil yan ang nais ng Panginoon. For God so loved the world. Hindi lang tayo ang mahal ng Panginoon. Hindi lang po tayo ang mundo. Hindi taga-Rema lang ang nakatira sa mundo. Mahal ng tao, ng Diyos ang lahat ng tao andito sa mundo. Sino ang magpapakilala na ganun sila kamahal ng Diyos? Tayo po. Hindi bababa ang mga anghel para ipakilala si Jesus. Tayo ang lalapit doon sa mga taong mahal ng Diyos. Na dati ikaw ang naandoon. Amen? Para pagdating sa kalangitan at doon na tayo maniniran, makikita mo, ang dami mo palang nadalang kaluluwa para sa Panginoon. Diba? Napakaganda. Yun ang best things na pwede nating matanggap at gawin sa ating buhay. Hindi yung mga material things. Actually, ano lang yan bonus. Yung may maganda kang buhay, may maganda kang trabaho, may maganda kang negosyo, hindi ka naghirap, hindi ka nagkakasakit. Bonus lang po yan. Pero ang best things na dapat nating ini-aim ay yung
Marami kang kakilala, kaibigan, mahal sa buhay na madala natin sa Panginoon. Amen? Yun ang tibok ng puso ng ating Panginoon. Na dapat, bawat isa sa atin, yun ang maging tibok ng puso natin. Amen? Ayaw ng Panginoon na walang na may maiwan at hindi mo makasama sa pagbabalik niya. Amen? Okay. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sama-sama tayong kikilos para kay Jesus. Amen. Sama-sama tayo. Dahil yan ang panawagan sa atin. And, ano ba ang calling ng The Rhema Word of God Church? Sabi niya, our calling. Baka hindi lang po natin alam kung anong panawagan natin. Amen? This church is a worshiping church. Amen po ba? Where the Spirit is honored and worship God. Nararanasan po ba natin every time we worship? Every time we step on that door, nararanasan po ba natin ng Spirit ng ating Panginoon? Because we are a worshiping church. Naalala ko po nung tayo ay nasa Pandakan, may isang matanda doon na first visit niya. Parang ano lang sila, nakita lang nila may pangalan ng church. Wala po nag-invite sa kanya. Alam niyo, the moment daw po na nag-step siya doon sa may baba, sa may Yamaha, naramdaman niya, dito ako belong. Wala pa siya nakikitang tao Nag-step lang siya doon sa hagdan. Wala siyang kakilala po sa ating iglesia. Nag-step lang siya, pero naramdaman niya, dito ako belong. Amen? Di ba? Nakaka-amaze spirit ng Panginoon. Doon sa pagpasok mo pa lang sa pintuan na yan, ramdam mo na naandun ang ating Diyos. Because we worship God in this church. We are the worshiping church where the Spirit is honored and worship God. Amen? Kaya nga halos lahat ng member ng ating iglesia gusto maging member ng worship team. Dahil gusto nilang maranasan yung feeling kung paano fully mag-worship sa Panginoon. Pero pwede naman natin maranasan kahit na andyan tayo. Amen? Hindi lang naman po sila dahil sikat sila. Hindi po yun. Amen. Kasi dito sa ating iglesia, we only worship God. Amen? And gusto natin, dahil yun ang ating panawagan. Makikita natin, mararanasan, every time we sing, every time we dance, every time we clap our hands, and every time we raise our hands. Because the Spirit, the Holy Spirit is honored here, and we worship God alone. Amen? Pangalawa, this church, our calling, this church is a teaching church. Amen? Where the Word of God is taught and preached. Meron po ba dito pinipreach na hindi galing sa salita ng Diyos? Kaya nga, di ba? Ano sinasabi natin every time we say the name of the church? The Rhema Word of God Church, where Jesus is? Amen. Baka nakakaligtaan. O baka hindi pa alam ng ilan. Na every time we say, welcome to the Rhema of God Church where Jesus is the living Word. Amen. The Rhema. Ibig sabihin po ng Rhema ay nabuhay na salita. Kaya ang pinipreach dito sa ating iglesia ay ang salita lamang ng Diyos. Amen? Because we deeply believe that the Word of God here is rightfully taught and preached. Amen? Minsan may mga bagay na yung mga tumatayo ay nagkakaroon ng kaunting disalignment, pero nakokorek agad. Kasi tao lang nagkakamali. Kaya nga po ang mga pastor ngayon talaga, ang mga nagpipreach dito, dapat masusing pinag-aaralan kung anong isi-share because responsibility ng bawat taong tatayo dito, yung mga salitang ipinipreach dito. Dapat hindi mali.
Dapat kagaya tayo ng mga Bereans. Yung mga tao nakakapakinig sa salitang sinasabi, pagdating sa bahay, aralin ninyo. Tama ba yung sinabi ni Pastora? Dapat may sarili tayong pag-aaral. Because we are a teaching church. Itinuturo din natin to sa ating mga anak. Amen po ba? And then, our calling, another calling, this church is a caring church. Tama po ba? Where we love one another as one family, the body of Christ. Amen. Nakakatuwa yung post nila, Blanca, yung first couple Bible study. Ang dami na nila. Talagang makikita mo yung pagmamahal nila sa isa't isa. Sana tayo lahat ganun. Na hindi nila kailangang hintayin ng Sunday para magkasama-sama. Gumagawa sila ng araw para maramdaman nila ang pagmamahal ng bawat isa. Nagkikita-kita sila. Because they love one another as one family, the body of Christ. Amen? Dito mo kasi mafe-feel yung warm and love ng kapatiran. Kaya nakakamiss ang Sunday pag di tayo nakaka-attend, di po ba? Tama po ba? May namimiss po ba kayo pag hindi kayo naka-attend? Amen? Lalo na yung matagal na hindi nag-a-attend. Palagi ko, sobra nila tayong miss. Natatakpan lang ng ibang bagay. Pero kung mararamdaman nila yung warm ng pag-ibig ng kapatiran, magmamadali silang bumalik sa ating iglesia. Amen? This church is a sharing church. Amen? Reaching out with the gospel at home and around the world. Kaya nga tayo, meron pa rin kahit na tayo ay regular nang nakaka-attend dito, mga kapatid, hindi natin tinatanggal yung ating live stream o yung ating online. Because may mga kapatid tayo sa ibang lugar, lalo na sa ibang bansa, na every Sunday, they are faithfully listening to our service. Amen? Because yan yung way natin para kahit malayo sila, nasi-share natin yung ating ginagawa dito sa ating iglesia. Amen? A church, Rema is a church that connects. Amen. People to God, that is through evangelism and outreaches. We bring people to God through these activities. Amen? People to people. Ito yung Family Bible Study, TPT. Ito din yung mga ginagawa nating mga couples Bible Study, mga workplace Bible Study, online Bible Study and sharing. Alam niyo mga kapatid, maraming available na platform na pwede nating gawin. Kaya nating i-connect ang ating sarili sa ating kapatiran. Sasabihin mo, malayo ako kapatid. Wala akong oras. Alam niyo, hindi na po yan problema. Si Cynthia nga taga Iloilo, pero hindi niya namimiss ang Sunday na hindi kami makasama. Online lang. Para na rin siya nag-attend sa church. Amen? Kaya wag nating sabihin, malayo po ako. People to people, magkaroon kayo ng Bible study. Aside from Sunday, na every Sunday pumupunta tayo at nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, gawin din nating maisang araw tayong ilalaan para sa ating connection sa ating kapatiran, which is Bible study, TTP. Amen? And also, people to ministry. Ito yung mga ginagawa ng ating equipping. Alam niyo mga kapatid, maraming naka-line up na activities, training, equipping para ngayong taon to, para tayo mas lalong lumago sa pagdi-disciple, para mas lalo tayong maging equipped sa lahat ng bagay. At dito din yung mga church planting. Amen? People to ministry. Our belief, ano naman yung ating pinapaniwalaan? It should know this belief so that hindi tayo kayang linlangin ng kaaway. Ito yung magiging weapon natin sa sinumang tutuligsa sa ating pananampalataya. Amen? Baka mamaya may tanong lang sa'yo, hindi mo masagot dahil hindi mo alam ang pinapaniwala ng ating iglesia.
I remember yung isang seminar namin ng mga leaders. May guest pastor po tayo. And may tinanong siyang isang bagay. Alam niyo, nakakalungkot. Iba-iba ang aming sagot. Hindi iisa. Ngayon, dahil dapat isa tayo, pag-aralan nating mabuti kung ano ang pinapaniwalaan ng ating iglesia. Minsan nga, ma-amaze ka pa sa sa iglesia ni Cristo. Dahil sila, pag tinanong mo, isa lang sasabi. Bawat isa sa kanila, isa lang sinasabi. Pero tayo, iba-iba ang ating sinasabi. Iba-iba ang ating explanation. Pero sila, isa lang. Dahil inuukit sa isip at puso nila kung ano yung kanilang katuruan. Tayo ba? Amen? Kaya it's about time, mga kapatid. 2025 na. Iukit natin yung ating pinapaniwalaan sa ating iglesia. So that isa man sa atin ang matanong at matuligsa, kayang ipagtanggol ang kanyang pinapanampalatayanan. Amen. So number 1 belief natin sa iglesyang ito are the deity of the Lord Jesus Christ. We believe in the deity of Jesus Christ as the only begotten Son of God. We believe in His substitutionary death for all men, His resurrection, and His eventual return to judge the world. Lahat mo ba tayo? Pinapaniwalaan yan. Dapat matindi ang ating paniniwala sa deity ng ating Panginoong Jesus. Na siya ang naging dahilan kaya tayo ligtas. Na isang araw, babalik siya para tayo ay i-judge. Kaya mga kapatid, unti-unti, i-assess na natin ang buhay Kristiyano natin. Dahil eventually, He will return to judge the world. Huwag kang makasama na i-judge. Amen? Huwag kang makasama sa mundo na isa ka sa i-judge. Amen? Sabi sa 1 Peter 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope to the resurrection of Jesus Christ from the dead. Si Jesus ang dahilan. Kaya ang ganda ng awit kanina. Jesus is the reason why we are here. Hindi sa kung ano pa man. Kung ano man ang motibo natin sa pagdalo, dapat mapalitan na ang motibo natin sa panambahan natin ay si Jesus lamang. Amen? Number 2, salvation. We believe all men are born with a sinful nature and that the work of the cross was to redeem man from the power of sin. We believe that this salvation is available to all who will receive it. Hindi po pinagdadamot ang salvation. Amen? Isinishare ang salvation. Hindi naman po ikaw ang magiging dahilan ng pagiging ligtas niya. Isishare mo lang. Because ang salvation ay available sa lahat ng nais tumanggap dito. Sabi niya sa Romans 10:9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sasabihin na iba, ganun lang po ba kadali? Ganun lang po kadali. Para matanggap mo ang salvation. Amen? Ay, huwag tayo masyadong nagte-technical, masyado nating ini-intellectualize yung mga bagay-bagay. Lagi nating nire-reason, yun lang bang dapat gawin para maligtas? Yun lang daw eh. Believe in your heart that God raised Him from. You will be saved. Amen? Number 3, the Holy Spirit. We believe in the existence of the Holy Spirit as the third person of the Trinity and His interaction with man. We believe in the baptism of the Holy Spirit as manifested by speaking in tongues and the fruits and the gifts of the Spirit. Amen? Sabi sa John 14:26, but the Helper,
The Holy Spirit whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Lahat ng bagay daw. And bring to your remembrance all things that I said to you. Amen. Naniniwala ba kayo sa Holy Spirit? May naalala ko isang kwento ni Pastora. Noong uso pa yung beeper. Mamski, di ba yung beeper? Na sila lang yung may beeper kasi sila yung mga manager. Na pag may beeper ko, talagang ibang klase ang dating mo. Nagkaroon ng cellphone. So it's about time isosoli na yung beeper. Kasi pag hindi sinoli, babayaran ni Ma'am Ses yun. Kasi noon si Ma'am Ses ko pa yan eh. Kasi yung HR manager ko. Hindi niya talaga makita. Hindi niya maalala kung saan niya nilagay. Alam niyo, nag-pray lang siya. Holy Spirit, ipaalala mo sa akin. Kung saan ko tinago yung beeper na yun. Kung hindi sisingilin ako, si Mamski may kuripot ng kaunti. Ayaw niya magbayad, syempre. Kailangang isoli niya. Kasi alam niya, tinago niya. Hindi niya lang maalala kung saan tinago. Pero, noong nag-pray siya at nagpatulong siya sa Holy Spirit, sabi niya, and bring to your remembrance all things. Lahat ng bagay. Pwede nating i-ask sa Holy Spirit para ipaalala sa atin. And then, ayun na. Pinaalala ng Holy Spirit sa kanya na may upuan pala siya doon, na may taguan sa ilalim, at doon niya tinago ang kanyang beeper. So, naalala niya. Hindi siya nagbayad. Di po ba? Even sa parking. Pagpasok mo pa lang, Holy Spirit, bigyan mo ako ng parking. Sa gitna ng maraming tao nagpo-park sa mall, meron kang specific na parking na ibibigay because you pray to the Holy Spirit. Amen? Kaya nga sabi, ang Holy Spirit yung isisend ng Panginoon in my name. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Maging dependent tayo sa Holy Spirit. Amen? Hindi tayo magkakamali. Amen. Number 4, the sacred scripture. Ano ang tinutukoy sacred scripture? Ang ating Bible. We believe in the scripture as the inspired word of God and that it is the complete revelation of God's will for mankind. We believe in its absolute authority to govern the affairs of men. Amen? Kaya ang source ng bawat sinishare sa pulpit na ito is the Word of God. Because we do believe in the holiness of the Bible. Amen? It is the complete revelation of God who is. It is the complete revelation of God's promises. It is the complete revelation of God's will to all mankind. Paano kapatid? Pag hindi ka nagbabasa, paano mo makikilala kung sino si Jesus? Paano niya i-reveal ang promises niya sa iyo? There are more promises written in the Bible. Paano mo lahat malalaman yon kung hindi ka nagbabasa, kapatid? The Word of God should be the food of our spirit daily. Amen. Kaya pagkagising o bago umalis sa tahanan, meron kang dapat baon na salita ng Diyos. Amen. So that yun ang magiging weapon mo sa bawat araw na haharapin mo. Meron kang weapon na which is the Word of God. Ay kung lagi ko 'to sinasabi ulitin ko ulit. Kung alam nyo lang sa Bible ay John 3:16, parang ang inyong weapon ay perdible lang. Kasi yun lang alam mo eh. Dagdagan po natin. 2025 na. Dagdagan natin ang alam nating verse sa Bible. So that pagdating ng kaaway, kaya nating ipagtanggol ang ating pananampalataya. Amen. Number 5, stewardship.
We believe that every man is steward of his life and resources which ultimately belong to God. We believe that tithing is a measure of obedience to the scriptural principles of stewardship. Amen? Huwag po kayong marindi every Sunday na tayo nag-exhort about giving. Yung pong giving is, sabi ko nga, is a measure of obedience to the scriptural principle of stewardship. Lahat ng bagay na meron tayo, pinapahawak lang sa atin ng Panginoon. Ginagawa lang tayong steward. Amen? Kaya huwag tayong maririndi every time na pagkatapos ng word, eto na naman, giving na naman. May mag-share na naman about giving. Hindi po. Yan po ay measure ng ating obedience sa salita ng Diyos. Amen? Kung ano ang meron ka ngayon, buhay mo, pera mo, possession mo, position mo, lahat po yan pinagkatiwala lang sa atin. Lahat yan belongs to God. Amen? Kaya maingat natin gamitin o ginagamit at ibinabalik natin para sa Panginoon. Ang ano nga natin ang bless natin, kasi 10% ng kung ito ay whole number, kapranggot lang ang binabalik natin sa Panginoon. Every time we tithe, 10% lang. The 90% you will enjoy. Amen? Pinagkatiwalaan po tayo ng lahat ng bagay na meron tayo. Hindi natin pwedeng ipagmalaki. Hindi dahil magaling kasi ako sa trabaho, kaya yearly ang taas ng aking increase. Hindi po. Amen? Magaling kasi ako sa trabaho, kaya yearly may promotion ako. Hindi po. Pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon ang mga bagay na yan. Kaya maingat lang natin ibabalik sa Panginoon. Amen? The church. We believe in the church as the eternal and universal body of Christ, consisting of all those who have accepted the work of the atonement. We believe in the need for a local assembly of believers for the purpose of evangelism and edification. Ang church po ay hindi lang tayo, mga kapatid. Iko-correct lang natin na we are part of the body of Christ. Amen? Kumbaga, sa isang, nakakita na kayo ng parang pader na may mga butas-butas, yung isang butas doon, na doon lang nakafit ang rema, yun po lang tayo. Hindi po yung buong yun ay rema. We are part of His body. Amen? May kanya-kanya tayong panawagan. Each church, the true church of Christ, belongs to the body of Christ. Christ is the head, the church, we, the people, is the body of Christ. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, kami sa Rema, kami lang maliligtas. Wala pong ganun, ha? Huwag natin ipagmalaki na sa Rema, tayo lang maliligtas. Marami pong body of Christ. Amen? And number 7, prayer and praise. We believe in worshiping the Lord through singing, clapping, and the lifting of hands. We believe in the authority of the believer to ask freely to the Lord for his needs. Amen. Kung tayo nung bago ay nawiwirduhan sa pagkanta ng maingay, kasi hindi tayo sanay, sa pagpalakpak, sa pagsayaw, pagtaas ng kamay, siguro ngayon hindi na. Amen? Dahil through this action, we believe we praise our God on this manner. Amen? Fully nakakapag-praise tayo pag pinapakawalan natin ang totoong pagpupuri sa Panginoon. Ang hirap kayang magpuri ng diba? O kaya, nakaganon ka lang. Namaya, pag ganon-ganon ka na. Diba? Ang gandang magpuri ng itinataas mo yung kamay. Sasayaw ka at papalakpak ka. Palakpakan nga natin ang Panginoon! Di po ba? Nakaka-encourage. Hindi po nakakahiya. Nakaka-encourage, lalo na nakaka-encourage sa mga inaantok na. Amen? Diba? Pagpalakpak ay nakakagising.
Para manumbalik muli ang iyong katinuan kasi nagwa-wonder na ang iyong isip. Ano kaya ang ulamin namin ngayong tanghali? Tagal naman ang oras. Amen. So, we do really believe in prayer. Of course. I'm sure marami na tayong mga naranasang sagot sa ating panalangin. We do believe in the power of prayer. Amen. Body ministry. Nung una hindi ko maintindihan to. Sabi dito, we believe in the ministry of the Holy Spirit to the church body through the anointing of oil by the elders of the church. Amen. Ito yung mga gawain na nagkakaroon ng anointing, nagkakaroon ng laying of hands, nagkakaroon ng mga altar call wherein we lay our hands, yung mga elders, yung mga pastors, tapos nararanasan nila at nararamdaman nila ang work ng Holy Spirit. Amen. So we do believe in the ministry of the Holy Spirit. So evangelism. We believe that evangelism is the obligation of every follower of Jesus Christ. Dito sa ating iglesia, obligation ng bawat mananampalataya ni Kristo. Amen? The Lord commands us to go out and make disciples of all the earth. We believe that each person is first responsible to evangelism and their own family, as the Holy Spirit leads them and gives them the ability. Amen? Ang una mong panawahan, kapatid, ang iyong pamilya. Doon ka mag-evangelize. Hanggang madala mo sila lahat. Pondohan mo ng panalangin kung matitigas ang puso ng iyong kapamilya, ipanalangin mo muna. Isang araw lalambot din yan at madadala mo sila sa iglesia. Amen? Your obligation or calling of each follower of Jesus Christ, yan yung sinasabi kanina sa Great Commission. Amen? Water baptism. We believe in the ordinance of water by baptism, by immersion in obedience to the Word of God. All those who accepted Jesus Christ as their personal Savior should be baptized in water as a public profession of their faith in Christ and to experience what the Bible calls the circumcision of the Holy Spirit. Amen? Yung magpa-water baptize is a public profession. Publicly, you declare your faith. Kaya ka nagpapa-water baptize. At para maranasan mo na ito yung tinatawag sa Bible na circumcision of the Spirit. Because marami ng taong nakatingin sa'yo. Amen? Kaya nakatuwa, every September, we do it really religiously na magkaroon tayo ng water baptism. Amen? Mga kapatid, lahat ba tayo na water baptized na? Taas po ang kamay ng hindi pa. O wala nagtataas ng kamay. Ibig sabihin tayo lahat na-baptize na sa tubig? Amen. Mabuti naman po. Kasi kung wala pa, magpa-schedule na tayo kaagad. Amen. And the priesthood of the believer. We believe that every believer has a unique relationship to the Lord. As His children, every Christian has immediate access to the throne of grace and the ability to manifest the power of the Lord Jesus Christ in ministry. Amen. Meron tayong espesyal, meron tayong unique relationship. And we do believe in each unique relationship with God. No one will question about your relationship with God. It's only you and God. Amen? Huwag lang po talagang wala, ha? Dapat po meron. Kung nakakilala ka kay Kristo, in-nurture mo yun, palaguin mo yun, i-cultivate mo yun so that lumalim yung relasyon mo sa Panginoon. Amen? Huwag nating hayaan na hanggang nakakilala ka lang. Kailangan lumago tayo, lumalim ang pagkakilala natin kay Kristo so that yung relasyon natin sa Panginoon, kailanman hindi mawawala. Amen?
May mga bagay kasi minsan, dahil sa tagal na nating Kristiyano, nakakaligtaan na natin yung ating relasyon sa Panginoon. We used to it. Every Sunday, we go to church, nagpe-pray tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon. Pero nasaan yung totoong relasyon mo sa Diyos? Yung unique relationship mo with God. Nawawala po. At nawawala yung init na yun. Amen? Na dapat hindi natin tinatanggal. We should always ignite that heat, that fire. Amen? Kung tayo nanghihina, i-rekindle natin ulit. Manumbalik tayo ulit. Pwede nga tumanggap tayo ulit. So that magbalik yung relasyon mo sa Panginoon. Amen? Amen! Hindi pa ako nagsisermon, ha? Nire-revisit lang natin ang ating panawagan. Ang ating pinapaniwalaan. And last, yung ating values. Ito mabilis lang. Masabihin nyo masyado ako matagal. Meron tayong 14 values na pinapaniwala, na kinikare, iniingatan sa ating iglesia. The 14 core values of the Rhema Word of God are face of guidance in everyday living. Ito yung guide natin sa ating everyday na buhay. They show how we should live in relationship with our Lord and with one another. Number 1, relationship with Christ. Number 1, unang-una, ingatan natin ang relationship natin sa Panginoon. We believe that God designed all people for fellowship with Him, and He desired all people to come into personal relationship with Him through Jesus Christ. Number 2, God's presence. We believe that our church must cultivate a consistent, fresh touch of God's presence at all times. Amen? Worship. We believe that we need to be those who God said would worship Him in spirit and in truth. Number 4, the Word of God. Inulit lang po yan, pero ito yung maganda. Lagi nating baon. Yung ating values. The Word of God, we believe that teaching from the Word of God can transform lives. Amen. Prayer, we believe in the power of prayer and personal ministry. Mission, we believe in outreach at home, in our local communities, and around the world that through mission giving and mission going. And excellence, lahat po tayo dapat ginagawa natin may excellence because we believe that every facet of Rhema Word of God Church should operate in excellence at all times. Hindi yung, okay na yan. Basta nakagawa lang, okay na yan. Dapat in every activities and everything we do it excellently. Because we are serving an excellent God. Amen po ba? Amen. Ministry, we believe in providing targeted, relevant, consistent, and continually improving ministry to every person. Amen. Maturity. We believe in building strong, matured Christians that have continually growing and developing relationship with God. Tama na po yung mga na-offend because we are all matured in Christ. Hindi ka lang napansin, na-offend ka na, tama na po yun. Amen? Lahat po tayo matagal na sa iglesia. Amen? Kung hindi ka man napansin, pagbigyan mo na, di ikaw ang bumansin. Amen ba? Body life. We believe in building strong, lasting personal relationship with the body of the Rhema Word of God Church. Kaya tinan mo mga kapatid, minsan mas malalim pa yung bonding natin dito kaysa bonding natin sa mga totoong kapatid natin. Kaya I was invited. Naiingit ako sa pamilya David. Bukod sa magkakapatid sila in flesh, magkakapatid sila in spirit. Di ba? Mas lalo silang close. Kaya ang gandang mapabilang sa pamilya David. Ampunin mo ako, ha? Ate Tess, Ate Josie, lahat na ate, ikaw na lang koyang ko. Alright. Giftings. We believe that each member should be good stewards of their time, resources, talents, and spiritual gifts. Love and unity. We believe that our church should operate in love. Amen. And unity at all times, in spite of diversities, in spite of our differences, in spite of our ugali,
in spite of our culture, in spite of gifts and talents in accomplishing its God's given vision. Hindi po tayo pare-parehas. Pero dahil tayo ay nag-ooperate sa love and unity, nagiging isa tayo sa mata ng Diyos. Amen? Community, we believe that we should be outward focused and relevant light to our community. Mga kapatid, malay natin, hindi na lang Pag-Cry, San Mateo, ang magkakaroon ng ating satellite churches. Marami pong susunod. Maraming plano si Pastora na magkaroon ng mga satellite churches. Amen? And last, yung 14, leadership team. We believe in building a strong leadership team, both pastoral leaders and lay ministry. That's why we equip our church members. Kita mo, ang dami ng mga magagaling na anchor na inumpisahan namin last year. Di po ba? Ngayon, ang gagaling na nila. Actually, I was so amazed with Rachel's, yung pinag-aralan niya, yung DNA. Sabi ko talaga namang, nagle-level up na ang ating mga anchor. Amen. Very good, Zell. So, because we believe in building a strong leadership team. And, before I end, tandaan po natin to. Ulitin natin muli. Iukit natin sa puso natin. Vision, to make Jesus known through gospel saturation in Marikina, in neighboring communities, so that every person in every place has a daily encounter with Jesus in word and in deed. And our mission, to be disciples of Jesus and make and multiply disciples who are disciple makers and church planters. Amen? Sabi niya sa Proverbs 19:21, before I finish my revisiting our own vision mission. A person may have many ideas concerning God's plan for his life, but only the designs of God's purpose will succeed in the end. Amen? And sabi niya sa Jeremiah 29:11, I say this, hindi po ako, because I know the plans that I have for you. Thus, message is from the Lord. I have good plans for you. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a future. Kaya sa pagbisita natin sa ating vision mission, mga kapatid, plano yan ng Diyos sa ating iglesia. Amen? I hope sa pagbisita na yan, it will strengthen and make our faith more stronger na yung ating pinapanampalatayanan ay ayon sa plano ng ating Panginoon. Because Jesus is here in our church. Amen? Pag si Jesus ang focus natin, kailanman mga kapatid, hindi tayo pwedeng magkamali. Amen? Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Hallelujah! Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon.